Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin ho muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Tayo po ay mga kapatid nasa huling linggo na. Ikapitong linggo sa panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay o Easter. Last week of Easter. Pero sa linggong ito mga kapatid, may tatlong, nabanggit na kanina sa simula ng misa, may tatlong mahalagang okasyon ang linggong ito. Kaya punong-puno ng selebrasyon ang linggong ito mga kapatid. At una dyan ay ang ating nasabing dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit or the solemnity of the Ascension. Ito po yung sinasabi ni Kristo sa kanyang mga alagad. Bago sa tuluyang bumalik sa Ama, inulit-ulit niya sa kanyang mga alagad, kaunting panahon nyo na lamang ako makakasama. At mga bata, tayo bilang mga naging anak, at ngayon siguro kayong mga magulang na, liyan na rin ang linya ninyo sa mga bata ngayon. Lalo na kapag kumukulit at matigas na ang ulo. Anong sinasabi ng matanda? Ay bahala kayo. Matanda na ako. Malapit na ako. Paano kayo pag nawala ako? O diba? Sounds familiar. Pero alam nyo mga bata, hindi pinagtatawanan yon. Hindi binabaliwala yon. Dahil totoo yon. Gustuhin man natin o hindi, isang araw, mawawala rin sila. Mawawala rin tayo. May hangganan tayo. Kaya nung sinabi ni Kristo, hindi dito ang kaharian ko. Ito'y inulit-ulit niya, hindi dito ang kaharian ko. Sapagkat isang araw, at ito na yung araw na iyon, ako ay babalik na sa aking Ama. Ito'y magandang paalala sa atin mga kapatid. Tandaan natin ito. Sabi nga ng isang matandang awitin, nakikidaan lang tayo sa mundong ito. Isang araw, aalis din tayo sa mundong ito. Yung iba, matagal. Yung iba, sandali lang. Kaya wag natin sasayangin. Kaya ano ang paalala sa atin ni Kristo? Walang dahilan. Makinig po kayo, lalo na kayong mga bata. Bata pa lang kayo, dapat maliwanag na sa inyo na hindi mahalagang mag-away-away tayo, mag-agawan tayo para lang sa mga bagay na iiwan din natin sa mundong ito. Meron akong isang, matagal ko nang nabasa ito tungkol sa buhay ng isang makapangyarihang hari, si Alexander the Great. Alam niyo si Alexander the Great, gumawa siya ng 3 huling habilin kapag siya ay namatay. Ano ang unang bilin ni Alexander the Great? Sabi niya, kapag namatay ako, ang magdadala ng aking ataol ay ang aking magagaling na doktor. Yang mga professional kong doktor, sila ang magbubuhat ng aking ataol. Bakit? Para ipaalala sa lahat na sa huli, wala rin silang nagawa. May hangganan ang talino, ang talento, at ang pera ng tao. Pangalawang bilin ni Alexander, kapag ako namatay at ipinosisyon sa buong bayan ang aking ataol, ang gusto niya, habang iniikot ang kanyang ataol, sinasabog sa kalsada ang kanyang mga pera, alahas, kayamanan. Bakit? Para ipaalala sa lahat, wala siyang dadalin ni isa. At yung panghuli, medyo nakakatakot itong huling bilin ni Alexander. Sabi niya, kapag ako ay namatay, yung aking ataol, ang gusto ko, yung 2 kamay ko nakalabas. Diyos ko naman, ikaw kaya makakita nun. Pumasok ka sa burol, pagpasok mo, nakalaylay yung 2 kamay. Ay, ewan ko lang pag di ka tumakbo palabas. Pero bakit sinabi at bilin ni Alexander yon? Para ipaalala, dumating ako sa mundo nang walang dala. At aalis din ako nang walang dala. Kaya ang hinahangad natin, paalala ni Kristo, huwag kang magpakasira, magpakasama.
Dahil meron pang mas dakila, mas maganda, mas masarap kesa sa binibigay ng mundo sa iyo ngayon. Yan ang langit na inihahanda ni Kristo ngayon para sa atin. Kaya nga, ano ang paalala ng mga alagad sa una at ikalawang pagbasa? Anong ginawa ng mga alagad nung si Kristo'y nawala na? Ipinagpatuloy nila ang misyon ni Kristo. Huwag mo sayangin. Araw-araw ipagpatuloy mo ang buhay mo, bata man kayo o matanda na tayo. Hindi pa huli ang lahat. Para ituloy natin ang buhay natin sa tamang paraan, sa mabuting dahilan. Pwede pa. Tandaan natin nung bininyagan tayo, nakihati tayo, tinuro ito sa ating mga katikista, nung tayo ay bininyagan, 3 misyon ni Kristo ang ating tinanggap bilang hari, pari, at propeta. At yung panghuli, ang pinapaalala ng ikalawang okasyon natin ngayon. Today we celebrate the 58th World Communication Sunday. Pinagdiriwang ho natin ang pangdaigdigang araw ng komunikasyon. Kaya nga, nagpapasalamat tayo ngayon sa makabagong paraan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya ang simbahan ay nagpapasalamat ngayon sa ating Social Communication Ministry. Palakpakan po natin ang ating mga miyembro ng SOCOM kung tawagin. Kaya meron tayo ngayong ditong online mass. Alam nyo, yung pandemya, hindi biyaya yun ha. Maraming namatay, nawalan ng trabaho. Pero maraming naging biyaya nung pandemya. At isa dyan, ang bagong teknolohiya na magagamit natin sa pagpapahayag ng mabuting balita. Mga bata hindi ginagamit, hindi inaabuso ang bagong teknolohiya. Ginagamit yan ng tama at sa tama. Kaya nga anong paalala sa atin? World Communication Sunday, lahat tayo bilang mga binyagang Kristiyano Katoliko, meron tayong role. Meron tayong share. Sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, ipalaganap ninyo ang mabuting balita sa lahat ng dako. Ibig sabihin, kahit saan, kahit kailan, huwag kang magsisinungaling. Kahit saan, kahit kailan, huwag kang magsisinungaling. Dahil bilang mga Kristiyano, ang ipapahayag natin, katotohanan ng mabuting balita. At yan ay makikita, hindi lang dyan sa iyong matatamis, magaling, at matapang na pagsasalita. Ipakita mo sa gawa, maniniwala kami. Gawin mo ng tama, maniniwala sila. At pag sinabi ho nating sumaksi sa salita at gawa, siguro yung pangatlong okasyon ang magpapaalala sa atin ng isang natatanging tao sa buhay natin na sinikap maging totoong saksi sa salita at gawa. Kung meron man pong nagpatunay ng salitang pag-ibig at sakripisyo sa salita o gawa, yan ay walang iba kundi ang taong pinapasalamatan natin ngayon. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mga nanay. Malakas na palakpak para sa ating mga nanay. Happy Mother's Day. Huwag po magsaselos yung mga tatay. Sa June, Father's Day na rin naman. Pero pag sinabing sakripisyo at pag-ibig, hindi yan mawawala sa mukha, sa buhay ng isang nanay. Kaya nga sa pagpapatuloy na misa natin, sikapin natin sa abot ng ating makakaya. Suklian natin ang pagsaksi ng ating mga nanay. Huwag nating kalilimutan mga bata, tayong matatanda, hindi magbabago ang bilin ng isang nanay. Anak, lagi kang magpapakabait. Walang lugar sa langit ang taong nabubuhay sa galit at inggit. Pero kaya nga meron tayong ascension, pinapaalala naman ni Kristo at ni Maria, habang nandito pa tayo sa mundo,
Pwede pa nating itama. Pwede pa nating ayusin. Huwag mong katatamaran ang magpakabait. Dahil isang araw, ibibigay ng Diyos ang kapalit ng pagsisikap nating manging mabait. At yan ay ang pintuan ng langit. Amen.